Ika-20 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang paa ng lalaki na sinasabi sa ating bida na bueno marunong daw pala siyang magsalita ng Chinese. Natiningnan siya nito habang pinapaputok ang dali at sinasabi na siguro daw naman ay narinig na niya ang tungkol sa triad. At magbabayad daw siya sa kanyang pakikialam sa kanila. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi sa lalaki na mukhang laging may mga tao daw na iniisip na magagawa nila ang kahit ano gamit ang pangalan ng kanilang organisasyon. At wala daw siya sigurong silbi kung wala ang pangalan ng triad. Natumugon lang ng tingin ang mga ito na hindi maintindihan ang sinasabi ng ating bida. Na napanganga naman sa gulat si Secretary Cho na sinigaw na Jinho. Kailangan daw niyang magsalita ng Chinese. Na napasabi naman ng ating bida na natural daw ba niyang nasabi yon sa Korean. Hindi daw niya sinasadya. Na napasabi naman si Chief Nam Sang-hyuk sa kanyang sarili na may takot sa muka na bakit daw niya kinakalaban ang triad. Ano daw ba ang pumasok sa kanyang isip? Gusto na daw ba talaga niyang mamatay? Habang nag-iisip ang ating bida ay sumugod na ito na sinisigaw na ano daw bang kalokohan ang pinagsasabi niya. Na sinasabi naman ng ating bida na akala daw niya makaka-adjust agad siya pagdating niya dito. Na makikita ang dalawa na sinisigaw na Jinho mag-ingat daw siya. Na biglang isang malakas na suntok ang tumama sa lalaki na nagkabasag-basag ang ngipin nito. Na hindi makapaniwala ang kasamahan nito nang tumalsik at dumaan sa kanyang tingin ang lalaki. Na makikita ang malakas na pagbagsak na ito. Na makikita ang ating bida habang nakahandusay ang lalaki sa sahig na natanggal ang mga ngipin na sinisigaw ng kasama nito na dagi. Na biglang may napansin ang ating bida. Na nakatikom ang kamao na sinasabi niya sa isip na ano daw ito. Bakit parang ang gaan daw ng pakiramdam niya, na parang naalis daw ang uhaw niya. Na tumingin ang ating bida sa dalawa na sinasabi sa kanya ni Chief Nam Sang-hyuk na ano daw ba ang kanyang ginagawa. Habang nilapitan ng isa si Dagi ay sinasabi pa ni Chief Nam na sila daw ang triads. Susundan daw nila sila kahit saan sila magpunta. Natumingin ang ating bida sa kanila na sinabi pa niya na naiintindihan daw niya. Kaya't sisiguraduhin daw niyang ilalagay niya sila sa sitwasyon na hindi na nila maisip ang tungkol sa pag-ataking muli. Nahinawakan siya sa balikat ni Chief Nam na sinabi sa kanya na hindi. Ang sinasabi daw niya ay huwag na niyang gawing mas palalain pa ang sitwasyon. Na nagulat si Chief Cho at sinabi na bueno. Sa tingin daw niya ay nawawala ang isa nilang kasama. Na napasabi naman si Chief Nam na ano. Na napatingin sila sa pintuan na napanganga si Chief Nam nang may sumisigaw na sinasabi na dito. Andito daw sila. Hawak ang binaling daliri ng ating bida ay sinasabi nito na so nangahas daw siyang makialam sa teritoryo nila. Sisiguraduhin daw niya na pagsisisihan niya ang ginawa niya. Sinasabi pa nito habang inalalayan na si Dagi na hindi daw ba niya naiisip na hindi na siya makakabalik ng buhay, mga dayuhan. Na lumapit sa kanya ang dalawa na sinasabi ng mahina ni Secretary Cho na Jinho. Makakauwi pa daw ba sila ng buhay? At sinabi rin ng mahina ni Chief Nam na tingnan daw niya kung ano ang nangyari. Kasalanan daw niya ito. Na sinabi niya sa dalawa na humanap daw muna sila ng pagtataguan. Na tumingin sa kanila ang ating bida na sinabi na huwag daw silang mag-alala. At siya na daw ang bahala sa mga buwisit na ito. Na nagtago sila sa likod ng lamesa na sinsabi ni Secretary Cho na sige. Matanda na daw siya, kaya inaasahan daw niyang kaya niya nang ayusin ang mga problema niya. Na sinabi naman ni Chief Nam habang nakatakip ang kamay sa tenga na nayari na daw sila ngayon. At sila daw ay mamamatay na dito. Na nagulat naman sa kanyang narinig ang lalaking binalian niya ng daliri habang nakatingin sa ating bida. Nang makita niya ito na nagwa-warm up na sinasabi sa kanyang sarili na ito daw ang unang pagkakataon na may sinumang nagtangkang pumatay sa kanya sa makabagong mundo matapos ang insidente ng pagpaslang sa kanya. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na hindi daw siya madalas makakuha ng mga ganitong pagkakataon. Dapat daw niya itong ipagpasalamat ng hindi gumagamit ng ki-based arts. Hawak ang malapad na kutsilyo lumapit ang isa sa kanya na sinasabi na mukhang isa daw siyang Koreano. Na sinasabi naman sa kanyang sarili ng ating bida na mga 20 daw sila. Nakatutok sa kanya ang malapad na kutsilyo na sinasabi sa kanya nito na huwag daw niyang isipin na makakalabas siya rito ng buhay. Natumugon ang ating bida na masyado daw siyang madaldal. Sa tingin daw ba niya makakatulong ito sa kanya ang panghiwa sa pagsasalita? Bakit hindi na lang daw niya umpisahan na siya ay atakihin?
Na biglang iniangat ang kutsilyong malapad na sinisigaw na ito daw ang nararapat sa kanya, mayabang na bata. Na iniwasan lang ito ng ating bida. At pagkatapos ay gumawa ng isang pag-atake na ito ay nasapol niya sa muka. Na tumalsik sa mga kasamahan nito. Na ang kanyang gamit na pangtadtad ng karne ay nahulog sa harapan ng ating bida. Na nakangiting suminya sa kanila na sumugod na daw ang mga ito. Na makikita ang mga lalaking ito na sobrang nagagalit. Na ang mga lalaking ito ay sabay-sabay na sumugod sa ating bida habang sinisgaw na patayin daw ang batang mayabang na yan. Makikita si Dagi na nanunood sa kanila habang naglalaban na nangangalit ang mga ngipin na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Na ang ating bida ay isa-isa nitong pinapatumba ang mga kasamahan niya. At pagkatapos ay hinawakan niya ang isa sa ulo. Na malakas niyang ibinagsak sa sahig ang ulo nito. Na napanganga na lamang si Chief Nam sa kanyang nakikita habang pinagpapawisan sa takot. At sinabi pa niya na sino daw ba talaga ang lalaking yan. Natumugon na sinabi ni Secretary Cho na sa totoo lang, hanggang ngayon hindi pa rin daw siya sigurado. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na parang pakiramdam daw niya ay may pagkakataon daw talaga siyang manalo. Habang makikita siyang sinusugod ng mga lalaki, ay sinabi pa ni Secretary Cho na nakikipaglaban daw siya sa napakaraming triad na mag-isa. Anong klaseng halimaw daw ba siya? Na sinabi ng ating bida na ang mga kaaway daw ay gustong patayin siya. Na nakangiti pa nitong sinabi sa isip na ito daw ay talagang nakakaaliw. Na natatakot na ang mga ito sa kanya, habang sinsabi pa ng ating bida sa kanyang isip na hindi daw mahalaga ang kanilang mababang antas. Na napasabi ang isa sa mga ito na ano? Saan daw siya nagpunta at bakit daw ay napakabilis niya? Na makikita ang ating bida ay tatapak sa ulo nito na sinasabi pa niya sa isip na ito daw ang pakiramdam ng kanyang mga pinigilang pagnanasa na napalaya. Na ito ay tumungtong sa ulo nito na sa lakas ay namuti ang mata ng lalaki. Habang nakatingalang pinagmamsdan ang ating bida, ay sinabi pa niya sa isip na tama daw yon. Mula sa ere ay nakangiti ang ating bida, habang atakihin na niya ang mga ito na sinabi pa niya sa isip na sa kaibuturan daw ng kanyang sarili, gusto na daw niyang bumalik sa pagsasanay sa martial arts. At pagkatapos ay makikita ang paa na ito na napabaling. Nang may nagsabi na ano daw ang kaguluhang ito. Na napatingin ito sa bagong dating na sinabi na elder brother. Na sinabi nito sa kanya habang nakababa ang tingin na ang totoo, may isang Koreano daw na nagpasimula ng laban sa kanila mag-isa. Ngunit lumalabas na napakalakas daw niya. Na tumingin ang lalaki na bagong dating na napasabi na ano. Sinasagupa daw niya ang napakaraming tao ng mag-isa. Na tumugon ang binalian niya ng daliri na sinabi na tama daw yon. Habang makikita ang ating bida na isa-isa niyang pinatutumba ang mga ito. Na napangiti ito na napasabi na huwag daw niyang sabihin na siya ay. At dito na po nagtatapos ang ika-20 kabanata. Ika-21 kabanata sa pagpapatuloy. Seryosong nag-iisip si Chairman Huang. Na ito ay nakaupo habang malalim na huminga. Na sinabi sa kanya ng lalaking ito na hawak ang tasa ng kape na parang kinakabahan daw siya. Sobrang nag-aalala daw ba siya kay Jinho? Na nagulat naman ito na napasabi na hindi daw naman. Bueno, dumating na daw ba siya sa China? Natumugon ito na sinabi na iniulat ng sangay sa China na pick up na daw nila ang dalawa. Habang uminom ng kape ay sinabi sa kanya ni Chairman Huang na ngunit talagang misteryo pa rin daw. Ano daw kaya sa tingin niya kung bakit gusto niyang pumunta sa China? Napasabi naman sa isip ang lalaki na siya daw ay parang isang lolo na nag-aalala para sa kanyang sariling apo. Na sinabi pa sa kanya ni Chairman Huang na naasikaso na daw naman niya ang mga bagay sa panig ng China, di ba? Natumugon ito na sinabi na humingi na daw siya ng tulong sa mga kumpanya na kaibigan ng Jai Keong para sa kooperasyon. Dagdag pa niyang sinabi na wala daw namang problema basta't hindi daw siya mapapahamak, tulad ng pagpasok sa isang marahas na sitwasyon sa gitna ng araw. Na napatawa si Chairman Huang na sinabi pa nito na siyempre, hindi daw naman. Wala na daw ba siya sa kanyang sarili kung gagawin daw niya yan sa isang banyagang bansa. Makikita ang kalangitan na sinabi pa ng lalaki sa kanya na kaya't hindi na daw niya kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano. Napabirong sinabi ni Chairman Huang na naiintindihan daw niya. Captain Obvious. At pagkatapos sila ay nagtawanan.
Balik sa ating bida na ang mga gangster ay isa-isa niyang pinapabagsak. Na nakangiti ang isang ito na sinabi na huwag daw niyang sabihin sa kanya. Na hindi na naituloy ang kanyang sinabi nang biglang sinabi sa kanya ng lalaking katabi niya na Big Brother. Na ito ay may kinukuha sa kanyang jacket na suot. Na napalingon ang ating bida ng sinigaw nito na tama na daw yan. Ang kinuha niya pala ay isang baril na sinasabi na ito daw ay napaka-interesante. Itinutok sa kanya ang baril na nakangiti pa nitong sinabi na isa daw ba siyang martial artist. Na nagulat ang ating bida na nanlaki ang mga mata na napasabi sa kanyang sarili na ang pinakamalaking dahilan daw kung bakit nawala ang mga martial arts sa mundong ito. Marahil daw ay dahil sa pag-imbento ng mga baril. At dagdag pa niya na kung ikukumpara daw sa mga baril na may lakas at madaling gamitin. Hindi daw gaanong kapaki-pakinabang ang martial arts kung isasaalang-alang na kailangan ng dekadang pagsasanay para makita ang bunga. Na makikita siya sa dulo ng baril. Na ang kanyang mga mata sobra talagang nanlaki. Na sinasabi sa kwento na si Gang Jinho daw ay unang naharap sa takot ng mga baril sa kanyang buong buhay. At nangyari daw ang kanyang reaksyon sa sitwasyon ng may likas na damdamin at lahat ng mayroon siya. Na nakatutok sa kanya ng direkta ang baril. Na ito ay malapit na nitong kalabitin. Na ang ating bida ay mabilis na umalis sa kanyang kinakatayuan. Na sa lakas ng kanyang ginawang pagkilos ay nagulat ang mga ito. Habang nakangiti naman ang isang ito na may hawak na baril. Na makikita ang usok gawa ng ating bida na nakatingin si Secretary Cho sa kanya. Na ang ating bida ay napahawak sa sahig na ito ay napatigil sa paggalaw. Na makikita ang muka niya nang marinig niya ang lalaki na malakas na tumatawa. Na halos ito ay maiyak sa tuwa sa ginagawa ng ating bida. At pagkatapos siya ay pumunta sa likod din ng lamesa kasama ang dalawa. Na sinasabi sa kanya ng mga ito na Jinho. Kailan pa daw siya napunta dito? Na makikita ang dulo ng baril na walang lumabas na bala. Na makikita ito na nakaturo ang isang daliri sa baril na sinasabi, habang tumatawa na ang baril daw na hawak niya ay hindi totoo. Na napaseryoso naman na patingin ang ating bida na sinasabi pa ng lalaki na ginawa daw ba talaga niyang tumakbo ng ganon. Nakakadismaya daw siya. At pagkatapos ay tumingin ito sa ating bida na nakangiti. At umikot na ito na habang papaalis ay sinabi sa mga alagad na. Sige, lahat daw sila, umatras na. Hindi daw nila kayang makipagsabayan sa taong iyan. Natumugon ang mga ito na masusunod daw yon Big Brother. Habang naglalakad ay tumigil ito at lumingon sa ating bida. Na sinabi sa kanya na nakangiti na magkikita pa daw silang muli. Na nakatingin lang silang tatlo na sinabi ni Secretary Cho na ano daw ang nangyari. Na sinabi naman ni Chief Nam na ang triad daw ba ay umatras sa gitna ng laban. Na makikita naman ang ating bida na seryosong nakatingin na sinasabi sa kanyang sarili na alam na daw niya. Narito sila. Habang iniisip niya ang lalaking may hawak ng baril ay sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang martial art daw ay nanatili pa ring umiiral dito sa China. Dagdag pa niya sa isip na kung ganoon, marahil ay umiiral pa rin daw ito. Na napalingon ang ating bida sa gilid ng may nagsasalita na sinasabi na excuse me. Nakikinig daw ba siya? Na ito pala ay si Chief Nam na sinigaw pa sa ating bida na ano daw ba ang iniisip niya. Hindi pa daw tapos ito kahit na daw umalis sila sa ngayon. Babalik daw ang triad para gumanti. Na nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na huwag daw siyang masyadong mag-alala tungkol dyan. At tulad daw ng nakita niya, sanay na daw siya sa mga ganitong sitwasyon. At kung may mangyari daw sa kanya, sisiguraduhin daw niyang ipaghihiganti daw niya siya. Na binigay ng ating bida ang card niya kay Secretary Cho habang nakatingin si Chief Nam na sinasabi pa Secretary. Mangyaring gamitin daw ito bilang kabayaran para sa lahat ng nasirang ari-arian ng restaurant na ito. Makikita ang gusaling ito na sinasabi ni Chief Nam sa ating bida na pero hindi daw ba ang paghihiganti ay ibig sabihin ay gagawin niya ito kapag patay na siya. At lumipat ang eksena kung saan ay nagbiyabiyahe na sila. Nalumingon si Chief Nam sa ating bida. Na ito ay naghihikab habang sinasabi pa nito sa isip na paano daw niya hinarap ang ganong karaming miyembro ng triad mag-isa. Posible daw ba yon para sa isang tao? Ano daw siya? Isang superhero? Na sinabi pa nito sa kanyang sarili habang nagmamaneho na siguro daw ay hindi na niya rin siya dapat kausapin. Na sinabi naman sa kanyang sarili ni Secretary Cho na muntikan na daw siyang mamatay doon.
Na ang ating bida naman ay napasabi na siya daw ay inaantok na ng sobra. Na naiisip naman ni Secretary Cho na ang pag-enjoy daw ng bakasyon ay hindi na talaga posible. At kung malaman daw ng chairman ang nangyaring ito, bawas sahod na ang pinakamagandang pwedeng mangyari. Tumingin sa ating bida na sinabi pa niya sa isip na kailangan daw niyang bantayang mabuti ang taong parang naglalakad na time bomb. At sa pinakamalalang sitwasyon, baka mawalan pa daw siya ng trabaho dahil sa kanya. Na makikita ang kabundukan na sinabi pa niya sa isip na hindi na daw niya siya pwedeng hayaan na madawit pa sa gulo. At pagkatapos ay bumaba na sila sa kotse na sila, ay tumingin sa kabundukan na sinasabi ni Secretary Cho na ito ba talaga ang lugar na sinasabi niya. Natumugon ang ating bida na sinabi niya na oo, mukhang ito na daw nga ang Mount Tian. Na sinabing muli sa kanya ni Secretary Cho na Jinho, huwag daw niyang sabihing na akyatin niya ang lugar na to, tama. Natumugon ang ating bida na sinabi sa kanya na tama daw siya. Na napasabi naman si Secretary Cho na seryoso daw ba siya. Mukhang ito daw ay hindi isang ordinaryong bundok. Sinabi pa niya habang makikita ang muka ng ating bida na nakatingin sa kanya na tingnan daw niya ang panahon. Kung maiiwan daw siya roon, magyelo daw siya at mamamatay. Na sinabi sa kanya ng ating bida na huwag daw siyang mag-alala. Alam daw niya na kung gaano kahirap ang daan. Pupunta na lang daw siya mag-isa. Habang nakatingin sa ating bida, ay napatikom ito ng kamao na naiinis na sinabi sa kanyang sarili na itong matigas ang ulong bata. Malamang mauulit na naman daw ang pagkapahamak nito. Sinabi pa niya na talaga naman itong batang ito. Na makikita ang muka niya na sinabi pa nito sa kanyang sarili na seryoso. Siya daw talaga ay sakit sa ulo. At pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Chief Nam na dumidilim na. Paano daw kung magstay sila sa hotel ngayong gabi at bumalik bukas? Na sinabi ng ating bida sa kanya na kaya daw naman niyang umakyat sa gabi. At ito daw ay hindi problema sa kanya. Na sinabi naman ni Secretary Cho na siya daw ay sasama sa ating bida. Na napasabi ang ating bida na ano. Na itinikom niya ang kanyang kamao na sinasabi na Jinho. Alam daw ba niya kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho para sa isang kumpanya? Nangangahulugan daw ito na gagawin niya ang lahat ng inuutos ng kumpanya sa kanya. Dagdag pa niya na subukan daw niyang ipagwalang bahala ang kanyang mga tungkulin at lalayo daw sa kanya ang tagumpay. Napatingin ang dalawa sa kanya na sinasabi pa nito na mayroon daw siyang pangarap na maging matagumpay na tao sa JKong. Na napasabi naman si Chief Nam na ano daw ba ang taong ito. Na sinigaw pa nito na nakatikom ang kamao na kaya't susundan niya siya, Jinho. Kahit saan pa daw ang lugar. Tara na. Umalis na daw sila at magtungo sa bundok. Na isinisigaw pa niya habang nakataas ang dalawang kamay na ipapakita daw niya sa kanya na ang isang simpleng bundok sa China ay hindi kayang talunin ng isang elite na empleyado ng kumpanya mula sa Korea. Na sinabi naman habang papaalis si Chief Nam na siya daw ay hindi sasama sa kanila. Na sinabing muli ni Secretary Cho na umalis na daw sila ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-21 kabanata.